Nagawa ni Digong yan nung kauupo pa lang niya. Remember? True. Oh, siguro ang iba nag-aabang ng agad dito sa resignation ni Sec Babes. Mamaya tayo po'y kakausap ng ilang pong mga magsasabi po sa atin ano ho ba ang implikasyon nito ngayon sa mga usapin po that the ICI is dead. May mga ganun po sinasabi, di po ba? Pero, well, we saw this coming. Ito pong resignation ni Secretary Babe Singson. Wala pa siyang as in pagharap sa media at sinasabi ang kanyang dahilan. Pero ako po naman ngayon pala nag-iisip na hindi po naman yan magdadagdag siguro po ng pait ng hapdi sa problema ho ngayon ng Malacanang. Itong kanilang problema ngayon to survive ang kanilang pong remaining 2 years. 2 taon. Opo, ng panunungkulan. But definitely po mga kapatid, alam na po natin siguro, nararamdaman na po natin dito ang totoong dahilan nito. At salamat nga din po dahil sa, kumbaga, aalis siya ng ICI with his integrity and image intact. Hindi ba? Kasi mahirap yung, mahirap yung galing ka sa pribadong sektor, ganda ng buhay mo, nananahimik ka, and ikaw pumayag para sa bayan, and then pagkatapos ang nangyari, nagkaroon pa ng, ng mantsa. Ang iyong pinangalagaan na integridad. So, Secretary Babes, maligayang bati po sa inyo, sa inyong desisyon po na ito. Ikaw, ano ba ang naiisip mo nung unang mabalitaan mo na confirmed na nag-resign na nga si Sec Babes? Hindi ako nagulat kasi among the commissioners itong Independent Infrastructure for Commission, para sa akin lang ito, sariling opinion ko, siya yung may... Infrastructure for Commission? Independent Independent Commission for Infrastructure or ICI. Para lang sa akin ito, kasi yung iba pwedeng hindi ganun ang tingin nila. For me, siya yung may yung kredibilidad pagdating sa mga commissioners, hindi natin matatawaran yan. So para sa kanila, sa kanilang tatlo, para sa akin, na nandun siya, medyo aasa ako na magiging patas yung magiging investigasyon. Pero ngayon, nawala na siya. Nung nandun nga siya, nag-iisip na tayo na wala ng fairness, na meron ng mga itinatago. What more pa ngayon, nawala na itong si dating DPWH Secretary Babes Singson. Di naman natin sinasabi na yung mga naiwan doon ay hindi patas o hindi aayusin yung kanilang pag-iimbestiga. Pero hindi itong unang beses na may nag-resign. Naalala niyo po ba? Si Mayor Benji Magalong. Hindi po ba nag-resign din siya? Pero nagkaroon ng problema noon sa kanya sa Malacanang. Dahil naalala niyo yung sinabi niya na I struck a nerve. So napapaisip tuloy ako ngayon. Talaga bang stress at yung edad ang dahilan kung bakit nag-resign itong si Babe Singson katulad ng sinasabi ng ICI? O naman baka kapareho ng punto ni Benji Magalong. Baka naman meron siyang mga malalaking isda na gustong maisama sa mga makakasuhan at iimbestigahan. Pero may pumipigil. Wow. O di parang lalabas na naman ngayon para sa iba na talagang itong ICI extension lang ng opisina ng Pangulong Marcos Jr. Yun naman po ay sa aking opinion lamang. At ito ay hindi maganda for the image of the president because they kept on saying na ang ICI ay independent. Ngayon, ang tanong, malaking tanong, sinong ipapalit niya? Crucial yun kasi kapag naglagay ka dyan nang hindi pinagkakatiwalaan ng taong bayan, tapos ka. Kasi ngayon pa lang meron ng malaking tanong dun sa independent ba talaga sila? Ano bang ginagawa nila na hindi na ginagawa ng ombudsman ngayon? Para saan ba kayo dyan, ICI? Puro lang kayo referral. Kahapon may mga referrals na naman sila. Sige po At yan po naman po sabi nga ginagalang natin ang lahat ng mga opinyon tungkol po dito sa ICI na ito. Ang ating lamang po sa ngayon, mga kapatid, ay ang pagiging matalino sa mga balitang ito at kayo na ho mismo din ay mag-isip, no? So bago natin to iwan tong ICI na ito, mabilis lang po mga kapatid, sa sinasabi po ni Chacha na may referral ho na naman sila kahapon. Kasi nga may something talaga dito sa ICI na ito. Pansinin po ninyo ito ho naman maaari nyo hong i-research na mabilis at madali. Kahapon nagrekomenda sila ng kaso plunder, di ba?
Tama, laban kay former Senator Bong Revilla. Fine. Pero ano basis nila? Ano ang hawak nilang ebidensya? Opo, ang sabi nga po sa kampo ni Bong Revilla, hindi nyo kami inimbitahan eh. Gusto namin humarap dyan eh. Tama? Yes. Ngayon, sa laman ng balita, kasi hindi pa available mismo yung referral mo, yung kaakibat nitong dokumento, sa affidavit na naman ni Roberto Bernardo. Doon ang pinanggagalingan. So kung doon ka nagbabase, ilan doon? Okay? Ang mga idinadawit ni Bernardo na meron siyang personal knowledge. Hindi ba? So bakit si Revilla lang? Bakit yung iba hindi? Di po ba kung ang pagbabasihan mo ay the same document and the same statement delivered in the Senate Blue Ribbon Committee? So there's something na para bagang lumalabas dito na parang clearinghouse kayo. Diba para kayong nilikha hindi talaga para mag-imbestiga ng malaliman, kung hindi to influence the narrative, to be able to feed the public ng manakanakang impormasyon na may ginagawa ang gobyernong Marcos na iniimbestigahan daw ang mga sangkot dito, and eventually ang tunay na mag-iimbestiga ombudsman pa rin, pero pang-usapan sa balita yung referral ng ICI. So kumbaga may sinisino, may pinipili. Hindi po ba? Think about it. Anak ka ng And now we are all thinking something fishy. There's something. Yeah. Okay. Anyway, kaya nga po salamat po at wala na po si Babe Singson dyan. Kaya medyo sa akin lang, mas malaya akong masasabi gusto kong sabihin. Kasi nga, nung una, dahil po kay Sec Babes, talaga naman nangingimi ka pa kasi nandidiyan siya. At inaasahan nga natin na siya ang magiging, fiscalizer, kumbaga, at magsasabing talaga ng katotohanan. Anyway, eto po muna ha. Sige, sa lahat po ng mga nagpapagal ngayon, sa mga naghihirap ng mga uri manggagawa, eto po ang magandang balita kahapon doon ng Presidente. Okay, anong kanya sinasabi? Magkakaroon po ng taas sa sweldo ng base pay ng mga uniformadong personnel sa gobyerno, Armed Forces, PNP at iba pa. Tama, it will be in three tranches starting po next year 2026. At hindi lang yun itinaas din po yung kanilang allowance. Okay, Oo. sige. So yan po ang Timing na timing Opo, yan po ang sinasabi mga kapatid kahapon ng Presidente. Siya mismo ang nag-anunsyo po nito. Yes, ang sabi niya dito sa anunsyo ng Pangulo, ang ating mga MUP ang unang sumasagot sa tawag ng tungkulin. Kahit kaakibat nito mga banta sa kanilang kaligtasan sa lupa, tubig o himpapawid, hindi kayo nagdadalawang isip na isakripisyo ang inyong kaligtasan para sa kapakanan ng bawat Pilipino. Bilang pagkilala sa inyong walang sawang paglilingkod, dedikasyon at husay, ating itataas ang base pay ng MUP. Okay, sige po. So, magandang balita po naman yan para sa ating mga sundalo. Pero ang tanong lang po natin dito, una, saan humuhugot ng authority ang ating Presidente para magsabi niyan at magdesisyon niyan? Meron siyang executive order na inilabas. Okay. Executive Order number 107. Okay, okay. Sige. Pangalawa, saan niya kukunin ang pera? Alright, 3 tranches daw po ito. Pinag-uusapan dito, bilyon Okay. Saan niya huhugutin ang pera? Mga kapatid, dito po sa kanyang executive order, may nakalagay dito funding. The amounts necessary to implement the increase in the base pay and subsistence allowance in fiscal year 2026 shall be charged against any available appropriations. Eto na po, ito yung catchphrase dito mga kapatid, sa mga sundalo, mga pulis, makinig kayong mabuti. Hindi natin po ito sa hindi gusto pero ito lang po. Tandaan natin that the authority to appropriate public funds comes solely sa poder ng Congress. Ang Presidente, hindi pa pwedeng mag-a-announce ako dito ngayon. Simula sa susunod na taon, ang mga
guro ay meron ng dagdag na sweldo. Nang ganun-ganun na lang, hindi po. May limitasyon ang power ng presidente. Hindi ka pwede magsabi na magmula ngayon ang lahat ng mga kawani ng mga pampublikong pagamutan, lahat ng nurses magkakaroon ng dagdag na sweldo sa kanilang base pay. And that is an order. Hindi po pwede yan, with all due respect. And I'm sure the president na dating congressman at senador, alam na alam yan. The power of the purse emanates from Congress. So tanong natin dito ngayon. Okay, sabi dito, the amounts necessary to implement the increase in the base pay and subsistence allowance, all right, shall be charged against any available appropriations under the FY 2026 GAA and any other available appropriation subject to relevant etc. etc. Mga kapatid, nagawa ni Digong yan nung kauupo pa lang niya. Remember? True. Itinaas niya doble ang sweldo ng mga pulis. Tama. Sa kampanya ho niya, sinabi niya yon. Doble ko yan, sweldo ninyo. Oo. Naalala mo? Tama. Natupad. Oo, correct. Natupad. Bakit? Bakit nga? Natupad yan dahil, mga kapatid, ang Kongreso gumawa ng joint resolution. When you speak of joint resolution, that means yan po ay may bisa ng isang batas. If it's a joint resolution, ang value niyan is a regular Republic Act of Congress. Ang Kongreso that time, 2017, ay nagpasa, mga kapatid, ng joint resolution para po sa pagtataas sa sweldo ng mga pulis at militar. Meaning, si Digong ang nagsabi, itataas ko yan, pero inaprubahan ng Kongreso. Ang Kongreso ang naglaan ng pera at kinailangan that time for 2018 budget ng 64.2 billion pesos. Well noted. Maraming salamat kasi nung una nang makita itong balitang ito ng iba masaya agad. Pamilya ng mga militar, ng pulis, maging ang hanay ng militar at ng mga pulis. Pero hintayin pala muna natin kung aaprubahan ito ng Kongreso. Kasi po, ang tanong dito, itong pinag-uusapang budget ngayon for 2026, may appropriations ba para dito? Good point. Kasi mukhang wala tayong narinig eh. Oo. Di ba, wala sa diskusyon, wala sa balita, wala sa diskusyon, wala sa interpellation, wala sa mga sinasabing mga insertions. Wala. Hindi po ba, mga kapatid? Pero, alam mo naman dito sa Pilipinas, pagka may gusto, may paraan. Ay, nalimutan nyo na ba na zero budget nga yung PhilHealth Okay. Baka hahanapan na naman Sige. nila. Saan kaya nila kukuhanin yung budget? Babawasan ba nila budget ng Senado, ng Kongreso, Kasi dapat nga po ng si Bato ang Presidente? siya magdedepensa ng budget Yeah. ng defense, di ba? At ng uniform PNP. personnel, right? Correct. Yes, oo. Pero wala siya. Kasi kung si Bato po ang magde-defend dito, ipapangalandakan nila ito. Itong budget na ito. Na meron na talaga. Okay. Oo. Sa mga kapatid, ito ho, inilalatag lang namin ito sa tamang perspective para kayo mag-isip-isip, di ba? Hindi po poder ng presidente na mag-anunsyo at magsabi na agad-agad bibigyan ka ng aumento na kawani ng pamahalaan. Saan mo kukunin ng pera? At ano ang poder mo? Para ka gumasta sa pera ng bayan na wala namang kaukulang congressional approval. Think about it. Abangan. Sayang naman, sabi nila. Sayang, pogi points na sana. Hindi naman sayang, di ba? Hindi. Pwedeng gawin. Pero Congress must appropriate. Dapat pala bago nag-anunsyo, yung sure na merong pondo. Okay.